no? Akala ko magpapasayad ka. Oy. At ang nagamit natin kilometer per liter, grabe no? Uy! Hey, what's up mga katingin? Ito na yung matagal nating hinahantay, makapag-test ride nitong 2019 MV Agusta Brutale 800RR. It's an honor na makapag-test ride ng ganitong bike, no? Naka-Brembo na rin pala yung likod niya. Front and rear Brembo na. Kita niyo naman yung exhaust, titanium na original MV Agusta. Ganda oh. It's a work of art talaga. Sabi nga nasa mga 160k yata yan, exhaust pa lang. Napaka-pogi. So try na natin. Ito meron siyang steering damper. So ito yung first ride natin sa MV Agusta Brutale 800RR. Yan yung seat niya, medyo mataas, para mataas ng konti sa ZX6R. And by the way, naka-riding boots tayo, kaya mas tumaas ang mga motor. Tumataas yung mga motor pag naka-riding boots kasi hindi mo siya matiptoe ng diretso yung paa mo. And by the way guys, wala nga pala tong fuel gauge kagaya ng mga super bikes like Panigale, R1, ZX10R, lahat ng mga flagship super bikes, Fireblade, walang mga fuel gauge chance. Kaya ngayon, hindi natin alam kung ilan na lang yung fuel na natitira sa atin. Mamaya magpapagas tayo para malaman natin. Para sigurado mahirap tumirik, no? Kung napanood nyo yung Ducati Panigale SP2 natin, before SP2 first ride, tumirik tayo. Nabusan ang gas. E ngayon guys, pagas muna tayo. Gamit tayo ulit ng full tank method para malaman natin ang average fuel consumption naman itong Brutale 800RR. It's a 798cc 3-cylinder engine. And ayun, napaka-pogi talaga guys. Grabe no? Wala akong masabi guys, napakaganda, napaka-pogi. Punong-puno. Nako, overflow yan guys. Sana all. Hindi ko nabantayan eh. Check natin kung paano po. 800 kuya, 800. Daddy, chill. So right now trip meter natin is 69.9 ang start. So 28 kilometers total. And mamaya pa-full tank tayo ulit para malaman natin ang average nya. Kasama natin si Alvin, taga Antipolo lang to. So ano to, seaman, kaya bihira lang siya umuwi. So ngayon sinamahan natin. This month paalis na naman siya. Lagi kami naka sport bike dati nito, ngayon pares naman kami naka naked bike. Nagkataon lang. So talagang napaka-pogi na itong motor na to. Advance pala to, 747 nakalagay. Ito na yung mga mabibilis sa Marilake oh. Pati ako nakasabay. Natuloy lang ako guys. Bilis, grabe yung dalawa. So minsan, nakahati ka pag meron na iwan na tropa, meron na unang tropa, di mo alam kung saan sasabay. Eh hindi yan nangyayari, solo ride. Once na tumas na yung RPM nya, sobrang swabe ng pagka-balance ng makina na ito. Very minimal vibrations. Grabe yung dalawa, pakit pa lang bakbakan na. Makatalbog-talbog ako. Pero in fairness, maganda yung suspension guys. Almost 140 horsepower. Sobra-sobra na ito para sa pang daily ride. Tama-tama lang kung spirited riding. Pwede mo siyang sagarin actually. Hindi gaya ng mga 200 horsepower, di mo naman sasagad yun. Nakakatakot na yan eh. Woo! Humabol kaya lang parang malabo tayo makahabol eh. Nauna si Dongkoy, ayun. Para sila naka 1299, mag best friend yan eh. Nagtakay niyo kanina naka JX2? Oo, nakasabay namin. Nakasabay namin kanina eh. A few moments later. Wala namin kung ano nangyari. Sarap gamitin. Medyo malambot yung setting sa suspension dun ah. Hirap ng di pa motor. Hindi ko kabisado yung handling eh. Malambot. Mali yung settings guys. Ba't ang lambot? Naka-tune for comfort eh. May mga baka. May papa-slow down si kuya.
may steering damper. Maangat yung harap. Yung gilid ng upuan niya, ang tigas. Naghangap, sakit sa puwet. Bantay natin dito. Kulang na lang sa'yo, sit eh. Alin? Akala ko magpapasahayod ka. So yun guys, matapos lang natin kumain dito sa Yeis Pizzeria dito sa Tanay Rizal. Napakaganda ng weather pero mamaya sigurado ulan na yan. Ito yung bikes na mga kasama natin ngayon, oh. Dalawang Ducati Panigale 1299 and isang MT-10 SP. Naka-electronic suspension, all-ins, tsaka naka-TFT display. Same ng R1 yung display niya. Tapos dalawang kambal na 1299. Itong isa pala Panigale R pala to. Solid, no? Ang difference nila. Ito, ano siya, electronic suspension. Ako, mas mataas ang value na ito eh. R pala to. Tsaka naka-dry clutch to. Ay hindi, hindi siya dry clutch. Grabe, no? Solid. Tapos Urig SC, oh. Yan ang difference nila. Naka-forge Marchesini itong R. Ano? Made in Italy. Ito guys yung nauna bago magkaroon ng V4R. Maganda rito guys. Manual. Suspension. Yung calipers nila same naman. Solid guys. Tapos naka-titanium full system na SC Project. Ayan. Tignan natin sa kabila. So ano lang siya, single exit na SC. Pares sila. So napaka-solid, no? Puro Italian bikes ngayon guys. Italian day. Ito, alam mo naman. Meron siyang ano, protector dito. Right. Kasi yung exhaust diretso dito. So nilagyan ng protector. Naka-right ka sa signal. Baka matunaw, no? Ganda ng ano, single-sided swing arm. Titanium, exhaust, solid, no? Tapos yung levers niya, iba kulay. So yan po yung napaka-poging Brutale 800RR. Made in Italy. Kulay black yung shock na rito. So yan, downhill naman tayo, pauwi na. Check natin ulit yung performance niya kapag downhill naman. So yun yung nagamit natin, hindi natin masagad masyado. Medyo malambot yung suspension setting sa harapan. So kailangan yung preload matigasan ng konti. So far so good. Nag-enjoy akong gamitin. Napakadali lang gamitin. Ano Alvin? Ano, ingat ha. Next time ulit. Tungkoy. Ingat. Kaloy. Emotional damage! Hindi mo napansin? Sobrang ingay ng motor niya. Uy! Ano yan? Misunderstanding yan. Nakasama natin dalawang mamaw. Halos na everyday, nagmamamalakit ang mga to eh. Tayo 2 weeks tayo natigil. 2 weeks na pahinga. Sakit sa puwet. Tigas ng gilid ng upuan. Parang kung tinatapon ah. Kailangan lang na ito guys, suspension tuning. Good to go na siya. So isa
exhaust niya hindi siya ganun kabulahaw, saktong-sakto lang, suwabe lang talaga. Pwede mo siyang i-long ride. Wili-wili pa oh. Yun oh. Ganda ng tunog ng V2 naka-SC Project. Margin 1299. Halos parang Duke 1290 no? Mas malaki pa. Nakasarapan na naka-naked bike. Hindi tayo pagod. Relax na relax. Chill ride no? Stop over pa sila. Tayo diretso na. Ito naman guys yung ating traffic test dito sa Brutale 800 RR. So yung wheelbase niya hindi siya ganun kahaba. Actually parang feeling ko mixing motor lang siya. Kaya in return parang lang siya mga 600cc. So middleweight category to. Mas madali siyang iliko-liko, lipat-lipat ng lane. Sobrang ganda ng handling. Tapos try natin mabul sa mga kamote dito. Yeah, subukan natin makakahabol sa mga kamote. Yan, kung kamusta siya isingit-singit sa traffic. Madali lang ba singit? So far madali lang. Yun nga lang yung temperature niya pagka traffic. Kaya tumataas, ramdam ko na yung init sa ilalim. Quick shifter auto blip, malaking bagay para sa comfort. Lalo kung medyo long ride, parang di ka makawit. Sweet spot niya, third gear. Sobrang ganda ng balance ng bike na to. Mag-enjoy ka rito kung mahilig ka sa speed. Lightweight na bike. Tapos yung scream ng isang triple, unique yung sound ng triple eh. Mas malaki yung tunog niya compared sa inline 4 kasi syempre kung triple mas malalaki yung pistons, di ba? Pag yung displacement dinivide mo sa tatlo, mas malalaki yung piston. Compared displacement na dinivide mo sa apat, mas maliliit yung pistons no? So mas matining ang inline 4. Habang kumukunti yung piston, syempre lumalaki siya, kaya mas malaki ang tunog. Kaya para sa akin mas macho tumunog itong triple. Talagang para sa akin nakaka-inlove gumamit ng mga triples dahil parang nasa gitna siya ng 2-cylinder and 4-cylinder. Well balanced yung pagiging lightweight at yung handling niya. So ito na kalaban ng Italian bike, yung init sa traffic. So andito tayo ngayon guys sa gas station naman. Ngayon malalaman na natin kung ilan ang kanyang average fuel consumption using the full tank method. Malalaman natin dito. Gamit na tayo ng calculator para makompute natin. So ganito itsura ni MV Agusta after Marilaki ride. Hindi natin masagad dahil kinakabahan ako. Hindi kasi sa akin. Mas malalim yung sa kaliwa. Mas marami kasing left turn. Tapos yung gulong niya Rosso 3. Medyo hindi ako ganun kampante sa Rosso 3. Pero so far kumapit guys. Ngayon naubos yung chicken strips. Nahasa ng mabuti. Okay na kaya? Sobra. Ayun. So ito lang. Expected ko mga almost 1,000 no. Pero ayun, mura dito 58 lang. So malalaman na natin ngayon. Compute na natin kaagad-agad. So nakonsumo natin is 7.26 liters. At ang nagamit natin 101 kilometers divided by 7.26, 13.9 km per liter. Grabe no? Not bad for a 140 horsepower. Tapos takbong walwal naman yun eh. Tipid. Almost 14 km per liter. So same din sa konsumo ni ZX-10R, considering na performance motorcycle to.